Good morning po mga bayan, welcome sa ating panibagong update rito po sa PNR NCR South. Sa portion po ito mga bayan ng Cabuyao, Laguna. Ayan po mga bayan, andito po tayo ngayon mga kabayan sa Future Cabuyao Station. Na itong areang ito, dito po itatayo. Yan, ang Future Cabuyao Station. Kaya sobrang lapad nito mga bayan, itong area dito. Napakalapad. At dyan sa tinuturo natin, yan na po yung mismong Cabuyao Hospital at yung mismong Nestle Philippines mga kabayan. Yan po mga kabayan. Sa likod na yan mga kabayan yung tinuturo natin. Mayroon na yung daan ngayon. Pinaayos na po ng local government nitong Cabuyao, no? Ayan po. Inaayos na po yan dyan. Sinimento na hanggang doon. Konektado na po doon sa mismong main road, no? Ayan, dito sa area ito, katabi ng creek, yung bakod na yan sa likod mga bayan, creek na po yan dyan. At sa kabilang side, yan na po yung warehouse ng Mitsubishi, no? Kaya ganun po rito kalapad dahil sa rito po, itatayo yung mismong Future Cabuyao Station ng PNR. Yan po. Dito po kasi mga bayan, ito po yung pinakasentro ng Cabuyao. Yung Cabuyao po kasi malapad, no? Papuntang Santa Rosa at papunta rito sa mismong Calamba. Ayan, dito ayan mga bayan, nakapurma na po siya. Pero yung pagtatayuan ng mga poste ng PNR sa kaliwa na side, dito side sa kaliwa, no? Ayan, dahil ito yung medyo mataas na portion sa gitna, yan po yung dating release alignment. Commuter railway line will reduce travel time between Clark International Airport to Calamba from more than 4 hours to less than 2 hours. The 163-kilometer railway system will have 35 stations and will serve 27 cities and municipalities in the National Capital Region and nearby provinces. The entire north-south commuter railway is being constructed in 3 segments: Malolos-Clark, Tutuban-Malolos, and Solis-Calamba. The railway's southern segment, the South Commuter Railway Project, will connect Metro Manila to Calamba and will have 18 elevated and at-grade stations. The signing of the South Commuter Railway Project loan agreement between ADB and the Government of the Philippines in June 2022 marks another milestone in the government's efforts to provide comfort and convenience to Filipino commuters within Metro Manila and neighboring provinces. The entire North-South Commuter Railway will create more than 59,000 jobs during construction and over 4,600 jobs during actual operation. It will spur growth multiplier effects in the economy through supplier contracts and create new job opportunities through better connectivity in the region. The project will contribute to the Philippines' climate change action agenda. It is estimated that by 2040, more than 600,000 passengers will be using the railway daily, resulting in lower greenhouse gas emissions in the country. The government of the Philippines remains steadfast in making the dream of a more comfortable life for every Filipino a reality. So rito mga bayan, ayan na po. Yung kaharap sa ating kamera, yan na po yung papunta doon sa Mamatid. Na kung saan yung pinakadulo ay may surprise na nakaabang doon ngayon. Kaabang-abang po itong area, no? Dahil ito po yung napaka-importanteng transportasyon ngayon mga kabayan. Sa sobrang traffic, no, sa buong Kamaynilaan sa ngayon, grabe ng traffic mga bayan. Talagang napakasarap na tumira sa probinsya. Ayan po, masisilayan natin yung dulo, bandang kanan. Yan, nakita ninyo mga bayan, yung mismong pagtatayuan, yung alignment ng mga poste ng PNR, ayan, sa gawing kanan, no? Yung mismong alignment ng release, yung lumang release ng PNR, hindi nila ginagalaw, yung gilid lang mismo, dahil yun nga, base po sa ating information na nakalat,
Pagkatapos na raw po itong elevated PNR, yung gilid mismo, yung dating release na alignment ng PNR, ibabalik na raw yung mga release, yung pinakaluma rate, no? Dahil mula doon sa Maynila papunta rito sa Calamba Container Terminal Depot, dito po itatambak yung mga container van. Intende? Ayan, tingnan natin yung sa baba, yung mismo mga pre-cap, at may mga buhos na rin po mga bayan, yung mismong mga board pile, kitang-kita na rin po natin. Tig-apat na board pile mga kabayan, no? Dito sa mismong poste ng PNR. Ayan, sa gawing kaliwa mga bayan, markang-marka pa rin yung ng release dyan, yung luma dati, yung hindi pa binaklas, no? Hindi nila tinamaan medyo distansya. Ayun, no? Kita nyo mga kabayan, gawing kaliwa. Yan po yung bakat ng release dati. Ayan po yung pre-cut mga kabayan. Bago po tatayuan ng poste pataas, mayroon siyang mga rebars na talagang siksik liglig, napakadami. Matibay talaga ang paggagawa nito mga kabayan. Iba po ang paggawang Pinoy, no? Talagang matibay talaga. Kaya sana po ang gobyerno, yung income nitong PNR, makaipon, mag-build pa ng mas maraming PNR dito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Para po, kasi pag sa akin mga bayan, pag expressway lagi, no? Parang wala pa ring epekto yung expressway. Para sa akin hindi ko sinisiraan yung mga may-ari ng mga expressway. Dahil po, yung mga Pilipino kasi mga kabayan, kahit konti, yung mga mayayaman, napakaraming sasakyan yan. Hindi lang yan isa, dalawa, tatlo. Kayang bumili yan ng 10. Lalo na yung mga politician. Pag umaalis yan sila, napakaraming sasakyan. Bukod pa sa mga bodyguard nila. No, ang mga politician, hindi yan maghihinayang sa pera dahil politiko po sila. Napakaraming pera nila. Hindi lang yun isa yung sasakyan nila. Maka-afford po sila ng mga sasakyan na marami. Kaya itong railway talaga, ito po yung number 1 solusyon sa lumalalang traffic sa buong Maynila at karatig probinsya. At sana po, ito po ay simula ngayon na mula rito sa probinsya ng Laguna hanggang Bicol, maging elevated na po yan someday sa next generation, no? Dahil tayo po mga bayan, buhay pa tayo ngayon, yung mga anak natin, mga apo, sila na po ang makinabang. Sana ang susunod pang mga pangulo ay totoo at mga politician ay may totoong may malasakit sa sambayan ng Pilipino. Hindi lamang sa sariling interest lamang ang iniisip. Ayan mga bayan, back to topic po tayo. Masisilayan natin yung mga pre-cap dyan. Na napakaraming pre-cap na po rito mga bayan na may mga board pile na, may mga buhos na. Lalagyan na lamang ng rebars and then buhos at poste na. At dito rin po sa Kabuyaw mismo masisilayan natin mga bayan ang pinakaunang poste ng PNR NCR South. So abang-abangan po ninyo mga bayan yung ating next pa mga upload dito, update, at yung ating South Luzon Expressway Toll Road 4 from Santo Tomas, Batangas hanggang Lucena City mga bayan. Pakiusap po mga kabayan, huwag po tayo mag-skip sa ads at like and share na rin po sa ating YouTube channel. Pakihit na rin po yung notification bell, yung all, upang lagi po kayong updated pag may mga bagong videos tayong i-upload. Maraming salamat po sa mga kabayan nating nagbigay sa atin ng panggas. Thank you so much. Puro ka studio po, hindi sikat, pero nag-aabot ng balitang tapat. Maraming salamat and God bless at ingat po tayong lahat sa mainit na panahon.